Mr. Reuben Padilla abay sinisilip ng DOJ or Department of Justice. Ano nga ba ang totoong issue sa likod ng mga pahayag at investigasyon? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Muling naging sentro ng pambansang discussion si Reuben Padilla matapos lumabas ang mga balitang pinag-aaralan umano ng Department of Justice or DOJ ang mga factual circumstances at ilang public statement na may kaugnayan sa isang controversial na insidente. Ayon sa mga ulat, sinabi umano ng DOJ na he already confessed a lot of things, dahilan upang mas lalong umugong ang usapin sa social media, radyo, telebisyon at political circles. So dahil dito maraming Pilipino ang nagtatanong, ano nga ba talaga ang kaso? May pananagutan nga ba si Reuben Padilla? Anong ibig sabihin ng DOJ scrutiny? At bakit tila lumalala ang tensyon sa pagitan ng ilang personalidad sa politika? Habang patuloy na umiinit ang usapin, mahalagang himayin ang mga impormasyon ng maayos at hindi agad magbigay ng konklusyon habang wala pang pinal na legal na desisyon. So ang tanong ng marami, paano nga ba nagsimula ang kontrobersya? Nagsimula ang mga panibagong intriga nang lumabas sa media ang mga pahayag ng iniimbestigahan ang ng DOJ ang ilang detalye kaugnay sa umano'y naging partisipasyon o kaalaman ni Reuben Padilla sa isang sensitibong pangyayari na may koneksyon sa mas malawak na political controversy. Ayon sa mga report, tinitignan umano ng DOJ ang mga public admission at mga naging pahayag ng senator sa media at radio interviews. Sa isang ulat, binanggit na he already confessed to a lot of things na naging dahilan upang marami ang mag-isip na may legal implication ang kanilang mga naging pahayag. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung anong eksaktong kaso o posibleng maaaring maiugnay kay Padilla. Sa kasalukuyan, bahagi pa lamang umano ito ng pagsusuri at fact-finding process. Ano nga ba ang ibig sabihin ng DOJ sa scrutiny? Kapag sinabing under DOJ scrutiny, hindi ito otomatikong nangangahulugan na may formal ng kaso o napatunayang kasalanan ng isang tao. Sa legal na proseso sa Pilipinas, karaniwang sinusuri ito muna ng DOJ. Ang factual circumstances, testimony, public statement, documentary evidence at iba pang impormasyon bago magpasya kung may sapat na basihan upang magsampa ng kaso. Sa madaling salita, bahagi pa lamang ito ng preliminary assessment. Maraming legal expert ang nagsasabing mahalagang maging maingat sa interpretasyon ng publiko dahil hindi ito pa atumbas ng conviction or formal charge. Ang mga public statement ni Reuben Padilla ay naging sentro ng usapin ng ilang naging pahayag umano ni Reuben Padilla sa media interview at ayon sa mga ulat, may mga pagkakataong nagbahagi siya ng mga impormasyon na ngayon ay sinusuri ng DOJ bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Sa social media, hati ang reaksyon ng publiko. May mga nagsasabing honest lamang si Padilla sa kanyang mga naging pahayag. Ang iba naman ay naniniwalang maaaring nagbigay siya ng impormasyon na pwedeng magamit laban sa kanya o sa iba pang personalidad. Ngunit ayon sa ilang observers, hindi sapat ang mga snippets ng interviews upang agad na makabuo ng legal conclusion. Mahalaga pa ring tignan ang buong konteksto ng mga pahayag. Bakit nga ba mas mainit ang usapin sa social media? Hindi naman po maikakaila na isa si Mr. Reuben Padilla sa pinaka-polarizing na personalidad sa politika at entertainment. Bilang dating action star na naging senador, malakas ang kanyang following ngunit marami rin siyang kritiko. Dahil dito, anumang kontrobersya ang kinasasangkutan niya ay mabilis na nagiging viral online. May mga netizen na agad na nagpapayag ng suporta kay Padilla at nagsasabing biktima lamang siya ng political attacks. Samantalang may iba namang naniniwalang dapat masusing imbestigahan ang lahat ng sangkot anuman ang kanilang posisyon o popularidad. Sa panahon kasi ngayon, napakabilis mabuo ng public opinion kahit hindi pa kompleto ang impormasyon. Isang headline lamang ay sapat na upang magkaroon ng malawakang debate online. Malaki rin ang papel ng media sa paghubog ng public perception sa ganitong klase ng kontrobersya.
sa isang banda mahalagang i-report ang mga development upang manatiling inform ang publiko. Ngunit sa kabilang banda, may mga panganib din ang sensationalism lalo na kung partial information lamang ang lumalabas. Ang linyang "he already confessed a lot of things" ay mabilis naging viral dahil mabigat ang dating nito sa publiko. Para sa ilan, tila agad nitong ipinahiwatig na may pagkakasala na ang senador. Ngunit ayon po sa legal analyst, hindi sapat ang isang quote upang tukuyin ang buong legal standing ng isang tao. Kailangan tignan ang kabuoang proseso. So, dahil po dito, nagkaroon po ng political climate sa Pilipinas, no? Hindi rin maihiwalay ang kontrobersyang ito sa mga malawak na political environment sa bansa. Sa mga nakarang taon, naging mas matindi ang political polarization sa Pilipinas. Ang mga personalidad na may kaugnayan sa malaking political blocks ay madalas na nasasangkot sa mga kontrobersya, disinformation battles. So dahil dito, maraming observers ang nanawagan na pairalin ang due process at huwag agad magpadala sa social media narratives. So, dahil dito, syempre hindi rin maiiwasan na mag-react ang ilan sa mga supporters ni Senator Robin Padilla. Sa social media, maraming supporters si Robin Padilla ang agad na nagtanggol sa senador. Para sa kanila, hindi dapat husgahan ng isang tao hanggat wala pang formal charges o court ruling. May ilan din nagsasabing ginagamit lang umano ang issue upang pahinain ang impluwensya ni Padilla sa politika. Ang iba naman, naniniwalang natural lamang na sumailalim sa scrutiny ang mga public officials, lalo na kung may mga sensitibong issue na kailangang linawin. Ang panawagan ng mga kritiko, samantalang ang mga kritiko naman ng senador ay nagsasabing mahalagang magkaroon ng malinaw at transparent na investigasyon. Para sa kanila, walang sino man ang dapat maging exempted sa batas, kahit gaano pa kasikat o ka-powerful ang isang personalidad. May mga legal observers din na nagsasabing mahalagang makita ng publiko na gumagana ang justice system ng patas at walang kinikilingan. So dahil po dito, nagkaroon po ng matinding hamon ng trial by publicity. Isa sa pinakamalaking problema na sa modernong panahon na ang tinatawag na trial by publicity. Bago pa man makarating sa korte ang isang usapin, madalas ay nahuhusgahan na agad ang mga taong sangkot sa social media. Sa kaso kasi ni Senator Robin Padilla, kapansin-pansin na marami ng netizen ang nagbigay ng hatol base lamang sa headlines at viral clips. Ngunit ayon sa mga eksperto, delikado ito dahil maraming maapektuhan ang fairness at legal process. Ano nga ba ang posibleng pwedeng mangyari sa susunod? Sa ngayon wala pang malinaw na indikasyon kung hahantong ba ito sa formal charges o mananatili lamang sa fact-finding stage or maaaring ipagpatuloy ng DOJ ang pagsusuri. So humihingi rin ng karagdagang testimony na magsasagawa ng mas malalim na investigasyon o tuluyang ibasura kung walang sapat na basehan. Lahat ng ito ay bahagi lamang ng legal process na dapat hintayin bago po magbigay ng pinal na konklusyon. So, ang responsibilidad po ng publiko sa gitna ng mainit na discussion ay mahalaga ring tandaan ng publiko na ang pagbabahagi ng impormasyon, hindi lahat ng viral content ay factual. Hindi lahat ng social media commentary ay legal truth. Mahalaga na mag-fact check, umiwas sa fake news, at hintayin ang official na development mula sa mga otoridad. So, para sa maraming mga Pinoy, nakakabahala kasi ang anumang kontrobersya na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno dahil may epekto ito sa tiwala ng publiko sa sistema. Ngunit sa kabilang banda, positibo rin pala para sa ilan na may proseso ng accountability at investigasyon kahit laban sa makapangyarihang personalidad. Sa isang demokratikong bansa, mahalagang mapanatili ang balanse ng pagitan ng due process at public accountability. Sa kasalukuyang issue na kinasasangkutan ni Senator Robin Padilla ay isa lamang sa maraming kontrobersya na nagpapakitang kung gaano kakomplikado ang relasyon ng politika, media at public opinion sa Pilipinas. Bagamat totoo na pinag-aaralan umano ng DOJ ang ilang factual circumstances at public admission ng senador, wala pa ring pinal na legal na desisyon laban sa kanya sa ngayon. Sa huli,
mahalagang pairali ng pagiging responsable sa pagtanggap at pagbabahagi ng impormasyon habang nagpapatuloy ang proseso. Nararapat lamang na hayaang gumana ang legal system ng patas at walang panghuhusga mula sa ingay ng social media.